DXRyo Radyo Ultra. Radyo Ultra. 1188 sa dial sa inyong mga radyo. Nagasibya, gikan sa kasing-kasing sa Cagayan de Oro sa kusog nga 10,000 watts. Sa mga balita, serbisyo publiko, komentaryo o pagpalambo sa pagtuo. DXRyo Radyo Ultra. Sakop sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Tingog sa kabaguhan, Radyo Ultra. Atong oras, 4 minutos pasado alas 3. Sakit man sa hingtungdan, apan maoy naghusay og naghupay sa kagul-ana. Nuda Biritas. Ang balaod masakit apan maoy naghatag kanatos kalinaw. Nuda Biritas. Mga nagkagubot nga hunahuna, mga pagduha-duha, nagkinahanglang katinawan alang sa katawhan. Nuda Biritas. O karon, ariya si Ultra Frank Mendez. Nagasalamat o ang palibot din sa ato sa dakbayan sa Cagayan de Oro, init kaayo. So nara ninyo maglakaw-lakaw mo din yung panahon na maghukas-hukas mo, ay okay lang yapon, pero kamoy mag-antos, no? So sa atong mga suki karon nga naminaw may hapon kaninyo o sultihan talang kamo nga ang uwan-uwan o ga-expect galing mo og uwan diri sa ato sa CDO la pa. Naalay gwatsing-gwatsing mga panganod nga atong makita, pero ang atong pag-asa nga mag-uwan wala sa gyud kay ato makita ngani sa pagkakaroon nga init magkayong panahon. So relax lang mo, dili ta angay nga magkisi-kisi nining mga orasa nga maglakaw mo kay delikado, ha? O pahibaw kini ditong dapita sa Giwan Eastern Samar, ang ilang heat index dito 55. Nya dayon gipahimangnuan sila ang ilang heat index dito muluntad og 4 ka adlaw. So karon ikaduha pa, napay katulog ikaupat nga paabutonon sa ato mga kaigsunan ditong dapita sa Giwan Eastern Samar. Dito ra ba sa Giwan mo nang labyanan sa bagyo? Dito sa parte sa Eastern Visayas, labi na ko na mag-uso-uso na ang bagyo. Diha mo subay ang kuan part, ang bagyo sa Giwan Eastern Samar. Pagpaingon na dito sa Masbate, dito sa Bicol Region, niya pasok dahil dito sa Metro Manila. Alright, karong hapon mao ning atong programa Nuda Biritas 3 to 4 sa kahaponon. Ako lay paybaw nga doon na tayo YouTube channel nga pwede na to masilip, matanaw na to diha, doon na mo internet panaglitan, so ma-access ninyo nga to YouTube channel sa Nuda Biritas. Ang naa diha sa atong YouTube channel part, mao ang mga nagkalaling episode sa Nuda Biritas program din sa Radyo Ultra para ma-review ninyo ang ato mga discussion, ilabi na katong dunay mga pangutana, gusto silang ma-review, mabati ang tubag sa pautana diha nato ta o diha ta paingon, ha. I-type lang nato CDO, Nuda Biritas CDO. Akong balikon, ha, para matimanan ninyo. Pag-type ninyo diha sa YouTube, no, sa atong YouTube, Nuda Biritas CDO, mulugwa dayon ang tanang mga episode sa Nuda Biritas. Dito magapili-pili lang mo, no, unsang pitsaha aron nga madumduman ninyo o kining para pod makatabang ni sa ubhan, ilabi na katong way panahon nga maminaw nining orasa kay adunay trabaho panahon sa gabi, panahon nga mutulog na mo, paingon na mo nga mutulog, pwede ka mo makareview sa ato mga diskusyon. Okay? Sige. Part kadjot lang, ha. Karong graduation di ay sa Xavier o sa Liceo pod, no? Naibawan ko na kay kaganina, giimbitar ko og paniudto sa kong apo. Siya tay dirita maniudto.
dito po tong laing mga eskwelahan. Kung sa ba ng eskwelahan na lain man po og uniforme sa Liceo po kuno to. Daghang kay na graduate nato nga mga kaigsoon na sa corpus mana ang corpus amot og unsa pang mga eskwelahan ang wa pa makapatapos ilang klase, pero sa kung pagtuo murag human na, no, relax na ta kato maghatag og balon kada buntag sa atong mga anak ug mga apo, makarelax na ta. Okay, nala sige o si Mang Mondia, bisan sa tumang kainit sa atong panahon ni agyo nakagahin siya og oras nga magsunod maminaw dinhi sa atong programang Nuda Veritas. Diha ko believe niya, no? So may hapon nimo Ma'am Faye, siya nice na panahon Sir Frank, init na sa ini ma-imagine gyud ako kana bitawng tao nga moangal sa kainit. Ma-imagine ako og unsa ka dili gid lugar nalim ngano nakasinati man puta. Pagtabok lang nako diri sa pikas nga opisina. Ay sos, tang inita. Ingon siya nga nice na panahon Sir Frank, init na sad. Maminaw lang sa mga advices legally ingon pa ni Ma'am Faye Mondia. Sige, may hapon diha Ma'am Faye. I hope mabugnaw na sa dool-dool na ang kangit-ngit nga mo bugnaw-bugnaw na ang atong palibot. Good afternoon sab ni Ma'am Elizabeth Basilgo. Then dapita sa Lumbia si Mafe Mondia na adiha unahagamay sa Pualas Baungon o silingan siya sa Ultrawind sa Mountain Resort. Sa tanang mga parokyano sa Ultrawind sa Mountain Resort, salamat sa inyong pag-support sa maong paglaban kanunay sa ato ang nindot kaayo nga resort nga niya din ni Duol sa Dakbayan sa Cagayan de Oro, overlooking pagayod. Ha? Sige. Dito maglangan part, no, kay murag ni anay usa ka pangutana nga may supot dire ato ning tagaan og pagtagad. Unya ang mga igsuon nato, mga tigpaminaw nga gusto mangutana pinaagi sa linya sa cellphone 0917 704 3210. Ako sublion ha. 0917-704-3210. Pagandos inyong pautana, sigurado nga ato ka nang basahon dinhi sa ato nga pagpanaguban. Unang pautana atong tagdong gikan ni John Macas, Nuda Veritas. Nakoy question. Unsay pwede buhaton aron maurong kaso nga naa na sa korte na sampa. Magagani dagan ni mga rason ang primero gyud nga sagad nga nganong madismiss ang kaso kay nibakwi na, no, gibakwi sa complainant na sumbong. So lisod magkayo nga imong birahon tong nibakwi na sa sumbong diha mismo sa korte nga dali dire ba magpadayon tas kaso lisod, no? Kay ang mismo nga complainant mao man siya ay magpamatuod mag-prosecute sa mao nga kaso kung ang iyang i-filean sad-an ba og dili. Sa to pa nga wala conviction may tabo kung surrender ang mao nga complainant. Usa na sa mga rason, no, nga kining mahimo nga maundang ang mao nga kaso. Kay mo man ning pangutana ni John Macas, unsay pwede buhaton aron maurong ang kaso nga naa na sa korte. Ikaduha, og interrelated na ni nga mga rason kung mag-execute siya affidavit of desistance. Dili na siya interesado sa mao nga kaso. So, watay mahimo. Kay kinsa may ato i-prosecute o kinsa may mag-prosecute niya na kay sa pag-prosecute sa kaso, ilabi na sa kasong kriminal, ang prosecutor, instrumento lang siya sa pagpamatuod nga nitabo kini o nilangkob kini sa kakaso nga nakasupak sa atong mga existing laws. Ang prosecutor mo ay mag-approve niya na. Pero ang mag-collaborate o magpamatuod nga nitabo ang krimen nga argibyado kay siyang dako ang complainant yun mismo.
ang complainant. Mabitaw na sa kung inyong nabantayan, no? Diha mismo sa Senado bali ang procedure. Ngayon ta dihang dapita sa Senado suppletory in character ang ato ang rules on criminal procedure. Nga sa ato pa nga kung imong i-prosecute ang kaso batok sa mao nga akusado, ikaw nga complainant, ipamatuon nimo nga naa kay ebidensya. Ipamatuod nimo. Dili kay agdo nimo ang kaluya sa ebidensya sa tawong imong gisumbong. Ikaw ang magpamatuod, kumbinsiyon nimo ang huwes. Mao gina ang rule. And there is no exception to that. Agdon ang kalig-on sa mga ebidensya nga nahakot sa prosecutor. Aron makonbinser na to ang korte nga tinuod may krimen nga nitabo sigon sa gipresentar nga ebidensya sa prosecutor. Dili ang kaluya sa ebidensya in town dito mismo sa defendant or dito sa akusado. Maogi ka na siya ang kalagdaan. Pero sa Senado bali. Sa Senado ay pa sila manghagpat og mga ebidensya sigon sa itubag sa ilang gisumbong. Sama panalitan sa atong nalakbitan ng tumiagi si Go, Arlis Go. Hangtod nga gapangtanon na imong uyab. Sus Maria Santissima. Na ay imong helicopter. Pag ingon nimo or pagtubag nga yes na ako helicopter, gamiton nga ebidensya. Munang gingon ako, mga self-incriminatory question, dili ang ngayon tubagon. Kay mura o gibitay ka sa imong kagolingong nga liog o pisi. Ikay gahawid sa pisi. Ikasay gahigot sa liog na ng maong pisi. Ikaw mo'y alakansin niya na. So dire, balik ta sa atong criminal procedure, mao ginang procedure. You have to make sure and see to it nga you have a lot. Overwhelming evidence, clear and convincing evidence pagayod ang requirement niya na. So, ingon ni di ka panlitan, ikaw John, gisumbong ka, or ikaw numbong, naluoy ka kadugayan sa imong gisumbong. Maingon din ka nga, undangon na nako ni. O imo nakatungol kay ikaw may complainant, di man mo lambo ang kaso, wa ka. Susibong ka. Mag-order ang korte. Sibog nas Junjun. Ingon na ang magkahitabo. Okay? Kanyot lang ha. Gikan to ni Junjun Makas, karon gikan ni Oliver Ampong Nalwal. Oliver Ampong Nalwal, Sir Pangutana, karong hapuna, helping a friend, rani gikan sa akong igagaw na pangutana. Ako, I like this, no? Kay siguro nag-sharing imong igagaw o niya sad kamo kay doon naman mo access anytime pwede man mo makatext nako, anytime pwede ka mo maka-intra din sa atong programa na to nga Nuda Veritas. Malipay ko nga inyong gadado na mga pangutana para makatabang ta sa mga tungdan. Ingon pa niya, helping a friend, rani gikan sa akong igagaw na pangutana. Say more. So, ang sunod siguro mo ni pangutana, unsa na klase nga affidavit kuhaon for the record of birth of the deceased person na wala na pa-register ang birthday, only baptismal certificate ra ang adunay record. Ang akong isuggest na ko nini nga di ka mabalibaran, sure gyud ko nga ma-advisean kanini, diha gyud ka paingon sa PSA, sa Philippine Statistics Authority. Dito ka mangutana, naay mag-cater nimo diha, dili mahimo nga talikdan ka once nga naa kay tuyo dihang dapita. Na professional na kaayo ang mga opisina sa pagkakaroon. So anytime og doon na kay clarification, yango kabahin sa record,
o kabahin sa advice ug unsay imo nga ngay pagabuhaton, sigurado ko nga ver nga ang makatubag nini mao ang Philippine Statistics Authority, ang opisina sa PSA na adhen dapita sa Limkit kay. So dili ka ang mabalaka panahon nga gutomon ka, kaon-kaon ka lang diha kay dako man na makasuri-suri ka man dihang dapita. Gahin nila nag-oras ver sayo lang, no, kay na-notice nimo nga daghang kayong lingkod-lingkod diha o gapabot na silang turno. Pero dako masab kaayo, ang bot na ko ipasabot spacious man ang ilang opisina sa Silong. Ako 100% nga matagad ang imuha nga mga concern ay pagduwa-duha. Ay pagduwa-duwa kay basta mga records sa baptismal, sa death o sa paniha, sila gyud ang makatubag sa mga pangutana. Okay? Sige Ber, salamat kayo Ber sa pag-share sa o pagpaminaw sa imong nga parenthesis ang concern nga imong gipadangat dinhi sa ato nga pagpadangan sa programa nga Nuda Veritas. Gikan sa kang September Virgo, by the way, ang inyong mga pangutana diri sa Pikas pinagi sa cellphone 0917-704-3210. Ipadala na karon dayon. Pangutana gikan ni September Virgo. Nuda Veritas, good afternoon Sir Frank. Init na sa balik ay. Hay. May muot maguna ng angal witos kainit. Kay ma-feel po nako, no? Unsa inyo gibati mo sa akong bation, no, kanang kainit. Parehara na sa angal po ni Sir Eugenio Maestrado dito sa Katugan, Valencia, Bohol. Muangal lang ni siya, so ma-imagine ako kung sa gyud ka, puris ko na init na gyud kayo. Ang gipadala nga pangutana ni September Virgo, morning mosunod. Question nako. Unsa ang mas effective para ma-annotate ang fictitious title? Unsa nga affidavit? Pwede. Kadyo lang ha. Fictitious nga title, unsa kahibot ipasabot nimo ni Mr. Septem, no? Unsa ang mas effective para ma-annotate ang fictitious title? Primero, kung fictitious title panalita, no? Dili pwede ni ma-annotate kay ang maka-annotate ni mauraman ang Registry of Deeds. And I am pretty sure 105% that the office of the ROD will never participate in this malpractice or by committing a fictitious title of the land. Kisupak man ni sa balaod, no? Musiyay awigid sila sa pag-participate ni ini Mr. Septem nining mao nga fictitious title, and there will never be a annotation nga imohang mention that will never be accommodated or happen, especially kung involved na sa fictitious title, because fictitious title is a fake title, no? We are falsifying illegal and public document, like for example the title of the land na samot na kung fictitious. So maglikay yun ang ROD nga mag-apil-apil ni ini kay fictitious title man kini. Na balik ta sa imong pautana, unsay mas effective para ma-annotate ang fictitious title? Wala, scratch ni siya Mr. Septem, no, kay fictitious title man. Unsa nga affidavit pwede? Dili pod. Dili ni madala og affidavit. Ilabi na ko na ang about nimong ipasabot, you wanted to prove that this fictitious title, the purported fictitious title, will come out as a genuine and legitimate title by virtue of a certain affidavit executed. Dili gini siya mahimo
o digid ni siya mahimo Mr. Septem Virgo. I hope na sabtan nimo, ha? Mas mayo sab imo ning grace kay basin baya, no? Basin baya kay naiuban diha siguro na ay mga fake tinuod. Kuan lang, imagination, hypothetical lang kini nga naay nakalusot diha, naanutit pagyod. So in the fake na from the very beginning up to the end, wa na gini siya kapainan. Invalid ang maong document og dili angay siya nga bali-balihon, no? It is null and void from the very beginning. Sige, I hope nakuha nimo, ha. Oo. Rodney Rakenrola, unsay pwede ikaso sa falsification of invoices o resibo? Falsification of private document. Okay, ga-istorya ka bag falsification of invoices or resibo. So, ang imong ikaso, in kaso og naay ga-falsify ni ana, morapod na siya, no? Nga matawag na to nga i-charge nimo, ilabi na kon argibyado ka. I think naana sa article sa Revised Penal Code 172. Tanawan ninyo, reviewhan na ninyo diha. Basin og damagan ran ninyo. Nag-mention ako nga article sa ato sa Revised Penal Code. Gikan ni Suri-Soroy ni Libs Motoblag. Katong ganina si Rodney, in kasog doon na may follow-up nga question, ayaw pagduha-duha. I have to encourage you kay di ba gi-imagine akong gi-imagine di kaninyo nga murag na ako sa inyong atubangan. Oh, guys, storya lang ta, may ngon din ka, Sir Frank, unsa ba ikuan mo kana makini? Ano na ba ang dating? At home, para at home ka, makaistorya ka, o walay inhibition, walay mga pagduha-duha. Okay, pangutana gikan ni Soroy ni Libs Montoblag. Ingon pa niya Noda Veritas. Hi Sir Frank, pangutana nako today. Naminyo og foreigner ako ang classmate. Need pa ba moadto sa Manila sa embassy para sa legal capacity of a marriage or pwede ra sa consular? Og dinhi gikasal sa Pilipinas, di naman ta moagi na ng mga consular. Oo, for as long as doon na mo'y legal capacity sa pagkasal. Kanang imyo ay imuha, naglambigit ba ni sa foreigner, no? O naglambigit ni sa foreigner. Ang ilahang buhaton, ilabi na kung doon ay pagduha-duha, inyong pag-abaton, all you have to do, naman tayo mga consular office, no? O pwede nga magpangutan na mo kabahin sa kaminyoon. Pero based on our experience, wa ko ka bati o makadungog na ay mga kiyaw-kiyaw, although gikasal mo lang to sa huwes, ingunana, wala man maisip nga babag ang pagpakasal sa usa ka foreigner nga daghan pag mga kuskus balungos mo nang ako nadumduman, ha? Mao na dili kaning di ko makadumdum nga istrikto ang ilang tagsa-tagsa ka mga embassy kabahin sa status sa ilahang mga foreign national, ilabi na kung gusto sila nga magpakasal din sa nasod sa Pilipinas. Ako in my experience sa mga civil marriage sa mga judges nga ang ilahang bana usa ka foreigner, mura wala, no? Wako kabantay ni ana. Amot lang kung sa other nga mga requisitos. Kaya ang atong family code wala magyud mag-emphasize or dunay separate nga requisitos, ilabi na kun ang imong bana foreigner. Wala mag-classify diha.
ang requirement sa marriage diha sa atong family code maurang legal capacity sa to pa edad 18 to 25 years old. O di ba kay ang 18 years old to 23 there is a separate requirement diha nga kinahanglan dunay consent sa atong ginikanan. Di ba? So legal capacity. And then ang next nga basic essential kini nga requirement mao ang consent of the parties. Wa man mag-ingon diha nga bisita ka mo dito sa kuanhang mo kana mo kini mo kana wala no. Wala sad mag-classify nga naa para sa mga foreigner. Ambot lang una ay mga bag-o karon nga mga requirements. Na bantay-bantay tan ini kay naa narabay absolute divorce. So kung makalusot ang absolute divorce, magpakasal ka mo sa mga langyaw, ay divorce na pagkasunod og adlaw. Can you do that? Why not? Kaya naman tayo divorce. Assuming na naanay divorce. Wa pa may divorce. Akong pagtuo maglisod mga ninidiha sa Senado. Nakapasar dito sa lower house. Pero dili kanang gitawag na to unanimous approval of the absolute divorce bill. Dili siya absolute, dili siya unanimous. More than 100 or 109 or 110 ka mga congressmen nagapadayag silang pagsupak may tungon ni nag-oppose sa gitawag absolute divorce bill. Usan ni ining nga misupak part mao si Congressman Lordan Suwan. Okay? Sige. Thank you ha. Wala na. Diri sa ato sa kining gatawgon na to og sa Facebook, no? Tanaw na to diri sa Pikas og basin og Duna. In kaso og wala dirita sa weekend. Dunay pangutana part, no? Nalimtan ko lang kay nalimot ko og jot down sa concern kay dali ra magog kayo ito. Mura ka balik-balik ang pangutana. Pwede ba kuno nga siya nga maguwang nga niya din sa kining Pilipinas binlan siya SPA para makapalit og yuta siyang igsuon to as gawas. Di ba daga na kay pangutana ingon ini? Nakadumdum ko. This time dili ang mga maguwang na. Ang mama na gayud. Sir Frank, unsaon nako nga makapalit og yuta ang ako ang anak to as sa gawas kadi pa siya makauli. Alright. Ato ning tinigsaon og Mayo. Primarily ang usa ka butang para matuman ang naa sa inyong nuna nga makapalit og yuta ang imong anak, ma'am. Gikan ditong dapita sa gawas. Special power of attorney. Okay? Naay mga proseso niini. Pwede nga moagita sa consular office dito sa dapit diin ka trabaho ang imong anak. Mahimo pod nga dili ka mulabay diha sa consular office kon ang atong nasud sa Pilipinas membro na nang nalimtang ko lang kanang mura og sama sa UNCLOS, no, kanang ngalan sa organisasyon na membro ang atong kining nasud sa Pilipinas. Unsa ba to nga ngalan sa mao nga organisasyon nga makahimo kita og legal document ditong dapita sa Amerika nga dili na ta maka adto na sa consular office og ato lang iduol ni sa mga notary public sa usa ka dapit asa ka gapuyo. Apostle Convention. Membro ta ang nasod sa Pilipinas, membro sa Apostle Convention.
And so therefore, ang ato mga nationality nga tuwa sa gawas pwede maka-enjoy na ini. Nga naman, kay ang consular office, dili tanan nga mga suok dito, ibutang talang sa Amerika, dili tanan mga suok dito doon ay consular office. Pinili lamang. And so, para dili mahasol, agato mga ordinaryo nga mga Filipino workers ditong dapita sa gawas, di na magkakabuang-buang og biyahe pagpaingon dito sa Washington o asa pang dapitan ni mutang ang consular office para lang mag-execute sa SPA. Muduol lang siya diha sa mga practicing lawyer ditong dapita sa Amerika o valid na dayon kana kay tungod ang Pilipinas o ang America part membro sa Apostle Convention. So padala na din sa Pilipinas. Okay? Tanawon dayon na diri. Tanawon na dayon diri. Pagtanaw complied. So si mama makapalit sa yuta. Now, doon na lang ko'y paapas nining scenario part nga gakahitabo kay naay mga mulo no sad og reklamo. Ang anak kapalit og yuta dinis Pilipinas. Palit na. Pag human og palit, data-data siya tukod og balay. Sa SPA nakapangalan siyang mama. Karon part nagaka-problema. Kay naay tulo o duha ka mga igsuon nga mga hawd kaayo. Nga giingnan gipahimangnuan nila ang iyang mama nga kining yutaa nga gipalit sa ilang igsuon gikan sa Amerika dili ipauli ngadto mismo sa tagiya kundi ilang bahinon kay sayon ro kuno kayo kay nakapangalan sa ilahang mama. So mahimo og isip nga kini nga property maisip nga ang mga sumusunod niini mao ang anak katong nabilin dinhi sa nasod sa Pilipinas. Labad ang ulo in town sa tag-iya siyuta nga tuad ditong dapita sa Amerika. Munang balantayon nun. So this is a warning. Pahimangno kini nga to mismo sa mga inahan, no? Pahimangno kini. Dili ni managlayo na tong usa ka pangutana taud-taud na dinhi nga ang deposito sa bangko pangalan siyang igsuon to sa Amerika, ang sakyanan nakarehistro siya igsuon niya dinhi sa Pilipinas, unya iyang giangkon. Oh, klase-klase lagi mga karakter na ning ato ang mga kuan, no? O iyang giangkon, dili na po niya iuli. Grabe, no? So, ma'am, balantayon nun ingon ni mga sitwasyon. This does not only apply sa ato matawag na to nga 1 or 2, pero pwede kining may tabo sa umaabot. Sigurado ko na ini. Pwede kining may tabo sa umaabot aron paglikay kinanglan gyud nga istudyohan nato og maayo. Okay? So, hinaut pa sa bunta nga kining ingon nini nga mga sitwasyon matutukan og maayo kay uso man gud ron. Kanang palit og yuta, authorizing somebody by means of SPA, mas maayo palagi mosalig ka sa imong amigo, no? Kaysa imong mga igsuon kay naay mga igsuon na to ang mga bugoy-bugoy sab. Murag na kasyabo. Luoy naon bitaw nga nakapanglupig ka. Lugar nakapanagya ka na. Unaningon maayaw ginagihatag ato ng bahinon. Kay imong pangalan ka na. So amo ning katungod ang pagsunod kay imo kanang pangagrabe, no? Nadiingon na. So magaka-complicate ang imong problema. Uli ka sa Pilipinas, nakapalit ka og yuta, dili na imuha. Kay bahinunon sa imong mga igsuon kay nakapangalan sa imong mama. Grabe. Talagsara na nga mga pangitabo part pero basin og maunay gi-practice sa uban.
O sige, hutan ako ang lain ninyo nga mga pangutana nga inyong ipadangat din sa ato nga pagpanaguban sa atong tulumanon. Kadyot lang yung kayo ha. Kay survey sa ko sa ubang mga nagdasok nga mga pangutana. Sir, mapugos ba ang bana nga magsuportar sa iyahang anak bisan nga naa siya'y trabaho? Kadot. Sir Frank, mapugos ba ang bana nga magsuportar sa iyahang anak bisan nga naa siya'y trabaho? Mapugos ba kuno? Bueno, kung naa na'y trabaho ang anak, kaya anak man ako man subli na ko pagbasa. Sir Frank, mapugos ba ang bana nga magsuporta sa iya bana, no? Bana nga magsuporta sa iyahang anak bisan nga naa siya'y trabaho. Okay. Generally speaking, may bawaan ninyo ang pag-support part taas kaayo. Gikan sa pagkatao sa bata, hantod nga nidako na siya. Lampin, gawas sa lampin, pagkadako-dako sininaan na nimo. Okay? Gawas na naapay gatas. Gawas na shelter. Sa ato pa, ipapuyo nimo sa balay. Unya, ipa-eskwela nimo. Di ba niya, ipa-eskwela nimo. Medical needs imong atimanon. Transportation sa pag-eskwela, ikaw ang mag-atiman. Mao na ang klase-klase nga support. Kung ni-graduate na ang atong anak, wa pa'y trabaho, ikaw gyapon ang mag-support. May ngani kini dire kay naa na say trabaho. And so this is an exception to the general rule. Nga mahimo na nga pasabton siya nga naa ka na may trabaho, so dili na kami mag-support. Makabarog ka na sa imong kagalingon nimong tiil. Di ba mo nang customary nato? Ato na nga kultura kanatong Pilipino, nga anak, naa ka na may trabaho, so relax ka lang dyan. Dili na ako maghatag nimo og plitihan. Di ba mo na atong practice? Ngano man kaduna may trabaho. Pero, kung walay trabaho part, wag undang og support. Wag undang. Bisan pa og naka-eskwela, nakahuman siya sa iyang pag-eskwela, nahimo na siyang college graduate. Kung wa pa siya trabaho, imo gyapon siyang suportahan. Natural, no? Luoy sa kayo. Luoy sa kayo. So, ingon na nakahalapad ang katungdanan sa mga ginikanan part. Ilabi na kung istoryahan na to ang support sa atong mga anak. O, gikan sa pagkatao, sugod na ta, lampin, gatas, unsa paniha. Ya, pagkadako-dako na, dili na lampin, kompleto na, etc. O, eskwela, pabiste, pagpuyo, ingon na ang trabaho. Ingon na ng trabaho. Pero, ang asawa, nga, into sa pagkasulti ka ng maigatiman sa mga anak. Makapangayo ba siyang support sa bana nga walay trabaho? Amo nang luoy. Munang luoy. Kung walay trabaho, unsa may ipa bangil in town, unsa may isupport? Lisod, no? Lisod. Makadiman ba ang asawa sa support? Ang tubag na depende. Kay basin og dunay asawa nga ang sweldo in town sa bana butang talang 5,000 pesos. Kunya dayon ang gipangayo niya nga support
para siyang anak 3,000 pesos. Bayable ba ni? Pwede ba ni? Muna ang uban, bisag ginagmay, dagan gid sila sa korte, og mangayo sila, og blessing sa korte, Senyor Juez, unsa may ako buhaton nini? Di man ko makasupport sa akong anak, kay sobra man ang pagpangayo sa inahan. Ingon na ang magkakitabo. Ang buhaton sa Juez mao, ipatawag mo diha sa korte, kay gareklamo ang asawa kay mangayo na og support. Unya din, husayon mo dito sa korte. Ikaw ba na pila ba income nimo? Ako ang naging taon, sir, 5,000. Niya ang gidiman 3,000. So ang support para siyang anak labaw pa sa kinanglan sa bana, ang iyan na nahabilin na 2,000 na lang in taon. So ang huwes mo tabang sa pagpasabot ngadto mismo sa asawa. Mrs. Moni. Siya ang mag-refer. Alright. Dugang sitwasyon, ako isa at ka ninyo. Pananglitan ang bana, engineer, manager, dagko og sweldo. Makaburas ka ba ang asawa sa pagdemand sa support siyang anak? Balantayon nun gapon ang korte mo ay mag-decide. Kay mo ingon naman dayon siya, Senyor Ruiz, kining akong bana, dako kay sweldo. Dako kay sweldo niya, maura nang iyang ihatag sa akong anak. Rabi sa ning manahada. So, husayo na po dito sa korte. Dire ba na mag-istorya ta, maghusay ta og maayo nini. Pila ba imong makaya? O pila ba imong magastos kada buwan? Pila ba imong gastuson sa tibok adlaw o sa tibok buwan? Mo ning may tabo niyo, Ruiz. Kay naa mo sakyanan, gasolina, maintenance. No? Puyo magkuglaing balay kay naa man koy laing kulo kadidang. So, bayron na ako sa balay. Nya gapalit ko og refrigerator nga bag-o, installment sa dugang gasto. Nya ang imong refrigerator dito sa first wife nimo gitaya na ang inyong sinaw pa. Diba? So, sum up, kwenta sa huwes. Pagkwenta sa huwes, mauna, ang huwes mahinuktok sab. Gusto sa huwes nga kanag yung patas, patas. So, mani. Jud lang. So, ingon na ang gakaitabo. Ang huwes maniguro nga dili usab mapurdoy ang mao nga bana. Okay? So, ingon na ang sitwasyon. Dili mapurdoy ang kay gatrabaho nya dayon pagkagabi mohapit pa na dito sa Siga Palong. So madagintan. So ang huwes magtulutimbang sab. Mingon dayon ang huwes. Ay day paminaw day ha. Imong bana may pagkagastador sab di ay ni. Kay mo inom magikuno siya duha ka grande. O kada gabi ini dako-dako gasto. Tagaan sab na to siya chance. Mo na ning imuhang i-share. Dili makabalibad ang asawa kay si huwes noon. Nakasabot man si huwes nga naay mga panahon gyud nga adto siya ang bana mo paingon dito sa Siga Palong. In other words, ang magrefere sa support ilabi na kung mabot na sa korte mauna ang huwes. I-determinar sa huwes ang affordability and the capacity to support. Sila na yung magakwenta-kwenta ni ana. So, I hope na nasabtan ninyo, no? Kaya namalagi, tinuod man ng sultigod soban nga, dili mahimo. At tutasakman, maghusay kita, kay ganun gamay rin, nana. Sige, mas maayo, kay aron nga sa makusapa maklaro ang tanan. Okay? Sige, kadyot lang ha. Okay, sa paniuban diri ha, nga pangutana. Good afternoon, Sir Frank. Pwede ba nimo maisgutan
kanang gitawag nga gahom sa gobyerno nga dili mahimo masupak sa bisan na kinsa og sumala sa akong madungog mao ang mga inherent powers of the state. Kadyot lang ha. Sabi ninyo na dungog ni abi nimo kining ingon nini nga mga butang. May tungod gini sa balaod part, no? May tungod kini sa balaod nga ug mayngon tag inherent powers dili tanang tao nakasabot. Ang nasabtan karon sa mga tao ilabi na sa mga balaod-balaod kanang common madunggan nila due process of law ingon nana no unang sagad unya dayon og dirita sa labor laws man pananglitan illegal dismissal o manang mga common kining inherent powers of the state. Actually, gipractice ni daghan na siguro ang nakasaksi ini pero wa sila magtuo nga naibalaod nga gibasihan ini. Ang bot ipasabot sa inherent powers of the state mao kini ang gahom sa usa ka estado. No? Kajod lang ha, maghimo kog example nga pinaka-simple ha. Mag-cite og example nga usa ka gahom nga angay nga i-assert sa usa ka lugar, estado or state man pananglitan. Ngano man nga gatawgon na kini og inherent powers of the state. Ambot ipasabot niini nga walay state, walay estado ang makabarog, makasikad o mabuhi. No? Kon wala kining mga powers nga gikinahanglan. Sa ato pa nga kung wala kining inherent powers, patay ang maong estado part. Walay gahom. Unsa man nga mga gahom nga mabuhi ang maong estado. Number 1, kanang giingon nato nga power of taxation. Di ba kung ang gobyerno or ang state walay income, walay buhis nga maangkon niya, usay may mitabo sa usa ka state. Walay ikapalit og simento i-maintain diha sa mga kadalanan. Kay wa may buhis. So patay ang state, di ba? So aron dili mamatay ang state, gitagaan siya og inherent power to tax. Busa walay makasupak. Walay makasukol kung ang state magtuki og maghiskot og magsugod nagpaningil diha kaninyo kabahin sa bayronon sa atong buhis. Mao na nga kita kada tuig sige bayad og buhis. Kay kung dili ta mo bayad og buhis, embargohon man sa gobyerno. I-auction sale. I-foreclose ang atong property after 3 or 5 years. Di ba? Ngano man tungod sa akong gisulti na nga mamatay ang usa ka state kun way kwarta. Parehagod nato. Ug wa kay kwarta unsa may imong ipalit og shabu. Di ba? Imo nang gikinahanglan sa lawas, mamatay ka. Ug di ka makatilaw og shabu, magkisi-kisi, magkirig-kirig ka desdaplin. Di ba? Uyo na lang mo kay mo man ang klaro. Usana sa mga inherent powers of the state. Kini sila tulo. Ang explain ni ini pasabot ni ini nga dili nato pwede nga supakon mao ang 1987 nga constitution. Okay, unsa may number 2? The power of eminent domain. Na unsa man ning power of eminent domain nga dili nato pwedeng kasuklan, supakon, dili pwedeng nga maghurimentado ka tungod kay wa ka kauyon. Kung wala sabni nga gahom, ang state mamatay.
So man ang gitawag nga power of eminent domain. Unsa man ni? Ang katungod sa gobyerno paggamit sa mga property ninyo for public use. So, kung ang gobyerno gustong mulatas sa inyong kayutaan, ang gobyerno kinanglan mo bayad niya na. Pinagi sa pag-expropriate sa maong nga luna sa yuta. Dili pwede nga balibaran ang gobyerno ni ana. Dili pwede ang gobyerno, dili pud mo bayad nga to sa tag-iya sa luna sa yuta. Kay mao ka na ang balaod. Kung dili mo sugot, ang atong mga kaigsunan, musukol panalitan, sa gahom sa atong gobyerno, wate kalambuan nga atong makabot. Nga naman, di ta kabutang karsada sa unahan. Dili ta kabutang o guban pang mga struktura diha sa kakiliran kay gasupak ang mga tao. Aro nga dili makasupak ang katawhan, gihatag ang gahom sa estado kanang gitawag nilag inherent power. Ang usa sa mga power mao kanang gitawag nga power of eminent domain. Ang paggamit sa mga private property for public use with just compensation. Mao na karon nga diha sa mga daplin-daplin na ay mga yutang ipalit sa gobyerno kay aron ang gobyerno mudako mo maka source out og additional income kay mahimo naman lugar sa gobyerno kay pwede naman ta maka-develop nini maong area ha. So pag-develop sa mong area mutubo ang buhis, power of taxation, so nag-collaborate na sila. Di ba? Otro, kung wala ni nga gahom, patay ang estado sab. So mo nang gitawag nga inherent power. Meaning, kining nga gahom dili pwede nga unya-unyao na to. Nakasakob na daan siya from the start, from the very existent or existing sa usa ka particular state, nakakuyog na siya. Mo nang gitawag na inherent powers of the state. Mayo kay nakapangutan na mo nini, no? Dagan ang wa pa makasabot nini part. Ang ikatulo, mao ang police power. Kung wala sad ang police power, inutil ang estado. No, aron dili mahimong inutil ang estado, naa ka ng ikatulo nga inherent powers of the state. Mao na nga ang state part pinagi sa mga ordinansa, pinagi sa mga national nga mga balaod gipalabang sa Kongreso. Mao na ang mga example sa matawag nato og police power nga gilimitahan ang atong katungod. Munang gahimo sila og balaod. Og katungod kana nila kay part kana sa gahom sa estado nga naa kana pwede og tamdon kana sa mga tao. Kay kung dili nato tamdon sa mga tao, i-exercise nila ang police power munang presohon ta. Dakpon kita. Kuha ninyo? Manang pinakasimple nga pagpasabot part sa tulo ka inherent powers of the state. Dito lang ha, Noda Veritas, good PM Sir Frank, nabaligya sa akong igsuon ang luna nga kami raman unta duha sa igsuon ko ang magbahin tapos ang nakapalit napatituluhan na sir. Unsay akong mahimong buhaton nga mabawi ang share ko sir. Wala pa gani kami makapabuhat sa extrajudicial tapos nabaligya niya sir. Kabilin kadto sa among father, sir. Gitikasan ko sir. What shall I do? Moning magakaitabo paminaw magmayo. Pwede man pero makurte ni siya. Atong ipanullify
mao nga titulo sa yuta o i-reconvey diha kanimo ilabi na kay naa kay share. Oo, kini siya kini nga transaction sa pagbaligya sa yuta invalido ni supak ni sa balaod o kinanglan nga makikistorya ka sa imong abogado o imo ning isumbong para nga makuha nimo ang imong bahin. So unsao pa manato pagkuha sa imong bahin? Pinaagi sa pag-nullificar sa maong titulo sa yuta. Pag-nullify na with prayer nga i-reconvey ang maong nga yuta diha kaninyong duha aron nga matunga kana pagbalik katunga imo katunga putong iya. Kini nga sabot-sabot or kini nga arrangement nga pagbaligya sa mong luna sa yuta nga gigamhan sa imong igsuon, dili ni siya pwede. Kaya ang balaod klaro nga kamo compulsory heirs. Diha sa mga compulsory heirs, giisip nga naa kagyoy bahin nga dili ka na pwedeng isalikway. Okay? Mo nang gitawag sa atong balaod nga legitim. Ang balaod na maoy nagbuot niya na. Dili imong silingan og sabisan kinsa. Basta nga ni legitim, it is already reserved in accordance with the law. Di ka pwedeng makabalibad nga ingon nimo moingon ka nga di ko na kay batuon ka na, di ko gusto ni ana. Di ka kabalibad kay ang balaod nagmando og naglain na ng maong yutaa para nimo. Sa to pa, nadala ka na pagbaligya sa imong isuon. Dili na pwede. Kay nakareserba ang imong bahin all the time unless imo ka nang na-enjoy ang mga porsyon sa luna sa yuta. Okay? Nalasige salamat. Wala natin panunuguras din sa ato karong pagpanaguban sa atong tulumanon. Thank you so much, no? Sa nagsunod o malantawan ako dito sa gawas. Init lang yapon kaayo da. Sige, salamat na lang sa inyo nga pagpaminaw. Dirita sa ato ang importanteng hisgutanan unya, no? Kadyo lang ha, niya, paminaw mo. Alas 6 na antak na sa kagabion din sa Radyo Ultra sa programang Kalipay nga Mulahutay o ba ni Ma'am Curly. Ang tao wala gipakataong tapulan. Siya ang nagpili ana nga batasan. Ako balikon. Ang tao wala gipakataong tapulan. Siya ang nagpili ana nga batasan. Okay. Sige, salamat. Sa ngalan ni Ricky Langga, kami mo yun. Salamat sa inyong pagpaminaw. Mayong hapon kaninyong tanan.